Mga kaparokya at mga kapanalig, ito po ang inyong abang kura paroko, Father George, na bumabati sa mga sandaling ito ng isang mapayapa at mapalad na buhay sa ating lahat. Ilang buwan na tayo ay napasailalim sa community quarantine. At syempre, ramdam na ramdam natin ang inyong pananabik na makadalo sa ating mga liturhiya at sakramento, lalong-lalo na sa banal na misa. Nais man nating sama-sama ang lahat sa pagsisimba at pagsasamba gaya dati. Narito po ang mga minimum health and safety protocols na mahigpit na ipinatutupad sa lahat ng mga simbahan. Ang sinumang may lagnat, ubo, sipon at nahirapan sa paghinga ay pinakikiusapan na manatili sa bahay at maaring sumabay sa ating live streaming ng banal na misa at marami pa sa Facebook page ng ating parokya. Gayon din sa mga vulnerable sectors tulad ng mga senior citizens at may mga pre-existing health conditions. Ang pintuan sa gilid ng simbahan ay gagamitin po nating entrance door. Samantalang ang main door sa harapan ay para sa exit naman. Sa harap ng ating simbahan, makikita ninyong nakapaskil ang malaking tarpaulin ng minimum health and safety protocols. Mahigpit na ipatutupad ang no face mask, no entry policy dahil ito ang una nating depensa sa paglaganap ng sakit. Kayo po ay hinto muna para sa foot bath, temperature check at sanitation. May contact tracing form din na kailangang sulatan. Magdala na rin ng sariling alcohol o hand sanitizer. Makikita ninyong may mga markers sa sahig at sa mga upuan. Sundin natin ang mga ito para sa physical distancing. Ang paghawak at pagpahid ng mga panyo sa mga imahen at santo ay iwasan muna. Sa mga handog at donasyon, maaari ninyong ilagay ang inyong offertory envelopes o love offering sa basket sa harapan ng altar bago magsimula ang misa o kaya ihulog ninyo sa mga buslo na may tangkay. Sa pagbibigay ng kapayapaan at pag-awit ng Ama namin, hindi na kailangan ang paghawak ng mga kamay. Sa komunyon, sasabihin ng pari mula sa altar ang katawan ni Kristo at sabay-sabay nasasagot ang lahat ng Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang pari, mga lay minister at mga usherettes ay sisiguraduhing naka-face mask at mag-alcohol ng mga kamay. Tiyakin din natin sa daloy ng komunyon ay di magsasalubong ang mga tao. Ingatan din nating hawakang mabuti upang hindi malaglag ang banal na katawan ng Panginoon. Tatanggapin ito sa kamay, pumunta sa gilid ng altar, ibaba ang face mask at siguraduhin na isubo ang banal na ostya bago bumalik sa upuan. Pagkatapos ng banal na misa, para sa paglabas, mauuna muna ang mga nakaupo sa bandang dulo ng simbahan. Sabi nga ni Father Jack Arada ng Arkham Commission on Liturgy, sa panahon ng krisis, mahalagang tandaan, pagpapahayag ng pananampalataya ang pagmamalasakit sa kapwa. Inaasahan po namin ang inyong pakikiisa at pag-unawa sa mga minimum health and safety protocols na ito. Maraming salamat po.
Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihim ng dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamaya sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At ayayang dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo na anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kalwalhatian sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristo ring Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Ginugunita po natin ngayon ang dakilang San Leon, pantas ng simbahan. Isama po natin sa ating panalangin na pasasalamat na nagdiriwang ng kaarawan na si Mark Osterbert Seit, Dante Sensales family, Jolina Marie de Guzman. Magsitayo po ang lahat. Siangit na bayan, pinapalakan, dakilang biyayang pangako niya, sinilay na. Sino na mamahalin, ang taong ay tusin, upang siya'y makapili. Mapagirong o Diyos natin. Kaya magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako na, suminay na, dakilang biyayang Kuya Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa'y sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid,
Pagsisihan natin ang ating nagawang kasalanan laban sa Diyos, sa kapwa, sa sarili, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi mo ipinahintulot kailanman na makapanaig ang kapangyarihan ng kamatayan sa iyong sambayanang nakatayo kay Apostol Pedro na batong matibay. Tugunin mo ang panalangin ni Papa San Leon at ipagkaloob mong sa panindigan ng iyong sambayanan sa katotohanan. Ito ay mapatibay sa patuloy na pagkakamiting kapayapaan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal, ang ituro mo'y yaong wastong aral. Sabihin mo sa matatandang lalaki na sila'y maging mahinahon, marangal, matimpi, matatag sa pananampalataya at pag-ibig, at matiyaga. Sa matatandang babae naman, sabihin mong sila'y mamuhay ng maayos, huwag maninirang puri at huwag mahilig sa alak. Magturo sila ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na magmahal sa sariling asawa at mga anak. Ang mga babaeng ito'y kailangan din nilang turuang maging mahinahon, malinis ang isipan, masipag, mabait, at masunurin sa kani-kanilang asawa upang walang masabi laban sa salita ng Diyos. Pagbilinan mo rin ang mga kabataang lalaki na sila'y magpigil sa sarili. Sa lahat ng paraan, magpakita ka ng magandang halimbawa. Maging tapat ka sa iyong pagtuturo at huwag itong aariing biro. Wastong pangungusap ang lagi mong gagamitin upang hindi mapintasan ninuman ang sinasabi mo. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang maipararatang sa atin. Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamamuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan,
at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Iingatan ng Diyos yaong masunurin, ang lupang minanay di na babawiin. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay ang Panginoon nang upang mailigtas sa gawain niya ang Diyos nagagalak. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at manahan kang lagi sa lupain. Ang mga matuwid, ligtas na titira, at di naaalis sa lupaing minana. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ng Panginoon, ipalagay natin kayo'y may aliping nag-araro o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo. Ipaghanda mo ako ng hapunan. Magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka, pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang inuutos sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Mga kapatid, narito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Madalas po tayong pinaalalahanan na huwag tayong tumigil na mangarap. Hindi masama ang nangangarap. Normal sa tao ang may pangarap. Kaya habang buhay tayo, kahit anong edad na natin, ang pangarap ay hindi yung sinasabing para sa mga bata lamang. Kahit anong edad mo na, kahit saan o anong katayuan mo na, habang buhay, hindi dapat mawawala ang mangarap. Sinasabi nga natin, ang taong walang pangarap, ang buhay ay mahirap. Pero ang taong may pangarap, ang buhay ay masarap. Kaya nanay, tatay, lolo, lola, tayong lahat, turuan po natin ang ating mga kabataan na mangarap. Hindi yung bastang mangarap lang, kundi dapat mangarap kasama ang lahat. Kasi uso ngayon ang mangarap, kanya-kanyang pangarap eh. Mas maganda noong araw talaga kapag ang bata o ang magulang o mag-asawa ang nangangarap, nagtatanungan, ano ba ang pangarap mo? Kasi baka mamaya si tatay ito yung pangarap niya. Si nanay, iba naman ang pangarap niya.
Nag-uunahan ba? O kaya noon talagang sinasabi ng magulang, anak, ito yung pangarap ko sa iyo. Ano nga bang pangarap mo sa amin? O ano yung pangarap mo para sa sarili mo? Kasi sa panahon natin ngayon, dahil kanya-kanya na nga yung uso, hindi na nagtatanong yung mga bata kung ano mga pangarap nila. Hindi mo na alam kung may pangarap sila o wala silang pangarap. Pero sana, hindi lang tayo mangarap, kundi mangarap sa tamang paraan. Kasi meron talaga mga pangarap na wala sa ayos. Kailangan, kung mangarap tayo, yung bang alam nating, kaya din nating marating. Kung mangarap tayo, alam din natin na hindi naman siya imposibleng pangarap. May mga pangarap kasing imposible. Halimbawa, si Father mangarap, sana bukas maging madre ako. Hindi pwedeng pangarap yon. O kaya si Sister, ang pangarap niya, sana bukas maging pari ako. Alam niyo naman, walang logic yon. Talagang wala sa ayos yon. Kaya, mga nanay, tatay, huwag kayong tumigil na turuan ang ating mga kabataan na mangarap. Pero, mangarap sa tamang paraan. Yun sa ating ebanghelyo ngayon, mga kapatid, mayroong amo na nababanggit sa ebanghelyo, mayroon ding alipin na nababanggit din sa ebanghelyo. Sabi dito sa talinghaga, kapag ikaw ay may alipin, may alagad, na nag-aararo, nagpapastol, yun po yung kanyang trabaho eh. Yun po yung kanyang talagang kalagayan. Yun ang kanyang misyon, kumbaga. Kapag siya ay galing sa pag-araro o pagpapastol, pagdating sa bahay ng amo, kaagad bang kakain siya kasama sa amo? Ang normal lalong-lalo na nung panahon ng ating Panginoon, kapag ikaw ay servant or slave, lalong-lalo na, ay talagang utusan ka. Wala kang karapatan. Kung anong sasabihin ng amo, sumunod ka. Kaya itong nag-araro, nagpapastol, alipin siya. Kaya wala siyang halos masasabi sa amo niya kahit gutom na siya. Kailangan magsisilbi pa rin siya. Sa bagay, sa panahon natin ngayon, marami sa atin na mabait na tayo sa ating mga kasambahay. Yung iba nga halos hindi na muna kakain, uunahin yung mga nagtatrabaho. Mayroong mga ganong sitwasyon. Pero sa panahon ng ating Panginoon, kung alipin ka, alipin ka. Kung amo ka, ikaw ay amo. Pero yun nga, hindi naman masama sa alipin na mangarap na maging amo. Darating ang araw, minsan maging amo din siya. Yung pangarap nandun Pero palagay ko, sa kabila ng lahat, kailangang matutunan natin sa ating buhay. Yung bang mahalin mo kung ano yung mission mo. Alagaan mo kung ano yung kalagayan mo. Kasi malamang, choice mo yan Malamang, preference mo yan. Malamang, nangyari yan kasi talagang doon din ang gusto mong kinalalagyan mo. Kaya kung anong binigay na misyon, mahalin mo at aayusin mo para sa kabutihan ng lahat. Hindi nga naman masama ang mangarap, pero kung saan ka, dapat ang kasiyahan mo, yung contentment na tinatawag, doon mag-uumpisa. Yung ating santo ngayon, si dakilang Papa Great Leo, dakila siya kasi may talino siya, may talento siya, may galing siya. At wala siyang tinatago na talento, kundi
talagang lahat binigay niya para sa kabutihan ng sambayanan Kristiyano, ng ating simbahan. Kaya minsan lang po, yung mga pastor, obispo o papa, binibigyan ng titulong dakila. Isa po ito, si Pope Leo the Great. Kasi talagang kakaiba yung kanyang ginawang misyon para sa simbahan. Dakila, kadakilaan, greatness, success. Yun po yun. Pangarap po natin yun magtagumpay po tayo. Pangarap po natin na maging dakila tayo. Pero ang maging dakila, wala po yan sa posisyon. Ang maging dakila, yun yung pagmamahal mo kung saan ka. Kung tatay ka, kung nanay ka, kung magulang ka, kung anak ka, doon dapat po mag-uumpisa ang iyong tagumpay. Ngayon pa lang, dapat may tagumpay ka na. Hindi yung maghihintay ka pa ng maraming taon kasi ang hinahanap mo para magtagumpay ka, maging dakila ka, yung magmarating, yung kataas-taasan. Marami po sa atin ganun ang iniisip Saka na ako magtagumpay. Saka na ako maging dakila. Kapag nilagay na nila ako sa ganyang posisyon. Hindi po mangyayari yan. Kung hindi mangyari ngayon ang tagumpay, hindi din po yan mangyayari bukas. Success begins now. Success begins today. Hindi po bukas o makalawa. Kaya po, para may tagumpay tayo, kung saan ka ngayon, sikapin mo na ayusin yon. Sikapin mo na mahalin yon. At sikapin mo na yung kalagayan na yan ay maglaan, magbigay ng kabutihan sa sarili mo at para sa marami. Minsan pinag-uusapan po namin yung bang success, yung tagumpay. Marami po tayong mga sentido at mga kahulugan ng success Minsan sabi ko, pag-isip-isipan ko rin, success is not equal to accomplishments. Ang tagumpay, hindi po yan dahil sa marami kang mga magagandang nangyari sa buhay mo. Kundi ang tagumpay kahit nangyari na yon, hindi ka nawawalan ng pangarap o hindi ka nawawalan ng lakas upang gumawa pa ng iilang kabutihan para sa iba. Success does not mean you have accomplished so much, but success means na nandyan yung entusiasmo mo, yung desire mo, yung deseo mo, upang hindi ka huminto para gumawa ng gumawa. Lalong-lalong na kabutihan para sa Diyos at para sa kapwa. Hingiin natin sa ating Panginoon ang biyaya na ito, ang tagumpay na ito, ang tagumpay na hindi nababase sa anuman nararating na natin ngayon, kundi tagumpay sa mga bagay na pwede pa nating marating bukas at sa susunod na mga panahon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo sa ating Amang nasa langit upang matularan natin si Kristo na kanyang anak sa diwa ng paglilingkod na may pagmamahal. Ang ating tugon, Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang Papa, mga obispo at mga pari, naway maging tapat sa paglilingkod ng may kasipagan at dedikasyon sa kalipunan ng mga sumasampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo.
Ang mga pinuno ng ating lipunan naway maging tunay na lingkod ng may kasipagan at pagsasakutuparan ng kabutihang pangkalahatan kaysa unahin ang kanilang sariling pakinabang. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Tayo naway lumago sa ating pagsusulong ng katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating lubos na paglilingkod sa kapwa sa bawat araw ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang mga nagbibigay ng paglilingkod sa mga may sakit, naway sumaksi kay Jesus na siyang lingkod ng lahat. Idinalangin din natin para sa mabilis na kagalingan ni Cecilia Hernandez, Lutgarda Salas at Joel Dantes. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang ating mga tapat na yumao, naway biyayaan ng ating banal na guro ng makalangit na gantimpala para sa kanilang mapagmahal na paglilingkod sa lupa. Idalangin din natin para sa kapayapaan ni Mario Sr., Faustino, Simeona, Casiano, Uldarico, Pasita, Rodrigo, Salvacion, Leandro, Amelita, Juan Paulo, Rodolfo Jr. at Pedro. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Panginoon Diyos, tulungan mo kaming maging lingkod sa bawat isa, kasama sa Jesus na aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Ngunit natanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo ang lahat. Dalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tagapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha ngayong ang mga alay ay narito't nakahanda. Ang iyong sambayanan ay silayan mo ng iyong awa upang ang iyong kawan ay umunlad sa lahat ng puok at ang mga tagapangasiwang iyong itinataguyod ay pagpasalamat para sambahin ang ngalan mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat ikaw ay may pasalamatan. Sa iyong pagligap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot, na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel sa siawit ng papuri sa iruwalumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Osana, Osana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa Ama naming banal, ikaw mukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu gawin ng banal na makalob nito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos siyang punin, nawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo na bago tulang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para siya at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinali namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuglod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo simbang laganap sa mong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming Administrador, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sa lahat patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at windapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose, mga apostol, San Agustin, San Ezekiel, San Nicolas, San Juan Pablo II, San Pablo VI, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagupili ng mga nagagaling na utos sa turo ni Jesus, Panginoon natin sa pahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit na, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kapatid.
sa lahat ng masama. Hiniling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas ka sa telios sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabighan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming panampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkasayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos. Mapalad tayong lahat na iniyahan sa kanyang huling hapunan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. If you
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong naidulot na ang banal na pagkikinabang sa iyong sambayanan, hinihiling namin ito ay malugod mong pamahalaan upang sa patnubay ng iyong pangangasiwang makapangyarihan, makamtan ito ang ibayong kalayaan at mapanghawakan nito ang panampalatayang hindi mahahati kailanman sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang ng Eucharistia, umayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sambay ang binuklod sa pag-ibig ni Kristo, magdinga. Sambay ng pinatawad at pinihayaan, magpuri na, di ka man karapat-dapat, di pa rin pababayaan, at sa puso ng Diyos may bitag tayong lahat. Piling niya na lahat tayo'y magpatawad, magmahalan. Turing niya sa ating lahat, kaibigan niya di utusan. Sambayan ang binuklod sa